Ay ayoko pong pumayag na itandim yan si Krista. Hindi nga, sabi ko huwag pumayag. Ay, ngayon na, naka-vlog na. Alam nga naman, sisihin ko pa yung anak ko. Diba? Alam nyo naman, napaka-very professional niya. Diba? Alam nyo naman, napaka-very professional niya ni Krista. Diba? Alam nyo naman, napaka-very professional niya ni Krista. Sabi ko, siyempre, respeto pa rin yung magulang sana. Kaya respeto pa rin yung magulang sana. Kaya Ayan, ayan. Mega love shoutout sa magandang gabi, isang magandang araw sa makayong sulok ng mundo. Mega love shoutout po. Yun, okay, okay. So, ako po ay nandito kay Sir Virana. Sir Virana, mawalang galang po. Ayan, ako po ay gagamit ng iyong video clip. At dito sa aking video clip, dito sa aking gagamitin na video clip, ito, lesson po. Lesson learned sa mga beneficiary. Huwag po tayong pabigla-bigla ng pagsasalita. Huwag tayong pabigla-bigla ng desisyon, lalo pa kung may mga YouTube channel, na dyan magla-live kayo, dedepensa kayo, sarili nyo, okay fine, sige, dumipensa, pero mag-iingat na rin po, ano po? Dahil hindi po kasi lahat pare-pareho ang opinion ng bawat isa. Okay? May reactor para magdepensa, para magreaksyon. Kung kayo nababatikos, nababas, ipaubaya sa reaktor, paalaala sa mga beneficiary. Pwede kayong kumontak sa reaktor, ano mo naman to, kayo nang bahala. Kasi baka pag ako ang nagsalita, ay ako ay mapasama. Isang kagaya ho, ng sinasabi ho, ni Tatay Jonel. Ito ho, pakinggan nyo ho. diyan masusukat ang sulit Tatay Janelle. At hilig lang sila support, hindi charity. Pero wag na sana mag-bash kasi. Yes, yan nga po. Okay. Yun nga ang masakit ay. No, nababas. Kaya ayoko pong pumayag na itandim yan si Krista. Kaya ayaw niyang pumayag si Krista kasi nababas. Di ba sabi ko sa inyo? Kasi ito na yung kinatatakot ko. Nababas. Di ba? Di ba nagla-live din siya sa TikTok? Nababas. O di ba? Sir, Tatay Jonel, kahit saan kayo, kahit sa school kayo, pag oras na meron talaga mambabas, hindi ho kayo makakaligtas. Tatandaan, kung ang Panginoong Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan, nagawa sa kanyang mga anak, pero inuusig at hinukutya pa rin na ibang tao na hindi naniniwala sa kanya, tayo pa kaya tao. Ang bashing po kaakibat yan, lalo pat ang iyong anak din po ay TikTokers, so nagti-TikTok, nababas. Beneficiary din ng Kalingap, talent ni Kalingap Rob, artista ni Kalingap Rob, so normal, common na meron ho ng babas. Walang sino man ho na nakaligtas, pati ho kami. Ano ho? Pati ho sila Kalingap Rob, sila Kuya Bal, lahat ho ng mga reaktor, wala ho nakaligtas sa bashing. Kaya raw ayaw niya ipatandem kasi para daw hindi kaya ayaw niya raw ipatandem kasi yun daw yung nakakatakutan niya. Dapat noon pa ho, Tatay Juned. Okay. Ayaw na niya ipalab team, patandem kasi yun ang kinakatakutan niya. Wala tayong magagawa. Lahat, sabi ko nga, walang nakaligtas. Okay, konti pa. Ate Chuchay, may galab. Okay. So, dito tayo. Sabi ko nga, ang bawat tao may kanya-kanyang opinion. Yung opinion niya, real talk, maaaring hindi mo magustuhan. Kasi yun yung talaga kanyang, sa palagay niya ay, tama. Huwag mong payagan. Bakit mo pinayagan? Bakit ka nagsalita na pwede mo namang ipaubaya sa mga reaktor? May mga defender ang Kalingap. Okay, wait lang ha. Eto. Sir Virana, mawalang galang. Ano man ho ang mabigas dito ni Sir Virana, mga expression niya, ako ay wala kinalaman doon. Expression niya ho talaga yan na magsalita ng mga, alam nyo na yung minsan, alam nyo, siguro nakapanood ko yun kay Sir Virana. So, ang aking gusto lang liwanagin dito, yung kanyang real talk. Real talk na, okay, ito na. No? So, dahil sa katangahan, sinasabi niya, ay, anak ko yan, hindi ko po pwedeng pabayaan yan, ayaw kong nababas yung yung anak ko. O yun. Anak ko yan, hindi ko pwede pabayaan, ayaw ko nababasa anak ko, hindi ko gusto nababasa anak ko. Sino ho ang nagsabi nito? Si Nanay Hansel. Si Tatay Junel. Okay? Yan din. Yang salitang yan na sinabi ni Hansel, yan din yung binitawang salita nitong tatay ni Krista. Yun. So, opinion ho ito ni Sir Virana, ano man ho ang maririnig ninyo. Ano ho? Kung ano ang sinabi ni Nanay Hansel, anak ko yan. Yun din ho ang sinabi ni Tatay Junel. Okay? Para kung buntis sa damit ko, guys. Ang laki lang. Okay lang yan. O yun din ho ang sinabi ni Tatay Junel. Kung ano ang sinabi ni Nanay Hansel na anak ko yan. Okay?
Tandaan, walang sino mang magulang ang hindi nasasaktan kapag ang ating mga anak ay nasasadlak, nababas, or nai-issue. Higit na una-una kang masaktan ang magulang. Sa totoo lang ho. Nanay ho ako ng dalawang anak ko, babae at lalaki. Pag ang anak ko, may nang, mami, sabi ni ganito, ganyan. Ako ho, nasasaktan ako. Okay. Pero marapat ba? Alam naman kasi natin ang sitwasyon. Pag nagsalita ka, nag-explain ka, masama ka. Kanino? Sa ibang tao. Mga mambabas, common, normal, pangkaraniwan na ho yan. Hindi ho maiiwasan. Sa ayaw at sa gusto man ho ng kalingap, hindi ho maiiwasan. Kahit ho, sabihin na, i-off yung comment section, naming mga reactor, lahat ng mga vlogger. Pero yung iba, kinukuha nila, ini-reels, doon mas marami ang bashing sa Facebook. Okay? Ano ang dapat gawin? Ito yung binitawan salita ni Nanay Hansel at ni Tatay Junel. So, normal, ano ho, sabi ko nga, concern sa anak. Okay, normal yan, pero marapat ba na tayo magbigay ng pahayag sa nambabas? Eto, tuloy. Okay. Okay. Bagamat nagsorry na. Okay, nagsorry na. Okay? Bagamat humingi na ng tawad or pasensya. Okay? Ako hindi nagkikreate ng bashing dito, guys. Opinion sa opinion as content creator reactor. Ito ang trabaho namin, mag-reaction. Doon sa nagawa niya, same. Sa Ang akin. sinasabi ko, pinaalalahanan ko kayo, nakamamatay, or nakakatakot magisama, or pakisamahan niya mga taong bobo. So, sa madaling salita, hindi na dapat pampakisamahan or ano ba, putulin na, tama na, stop na, okay na. Paano ba? Kasi nakakatakot. Kung nangyari, yung kay Nanay Hansel, nangyari na sinabi na, anak ko yan. Ayoko nababas yung anak ko. So, sinabi rin ni Tatay Junel na anak ko yan. Ayoko nababas yung anak ko. At ayoko na rin ipatandem. So, ayon nga kay Sir Birana, pareho ang gusto. Ayaw na rin nila ipalab team, ayaw ni Beyonce magpalab team. So, si Tatay Junel, ayaw na rin ipatandem si Krista kay Mike, ano ba yung pangalan to mong lalaking kalab team to? Kay Mike Chris, si Mikoy. Ayaw na rin ipalab team ni Tatay Junel. So, pareho. Ayaw na nila ipalab team. Ayaw ni Beyonce magpa-love team, ayaw na ni Tatay Junel na ipatandem. Kaya, ito ho yung magiging opinion ni Sir Birana. Kumbaga, ang kanya is walang pinagkaiba at tayo nag-a-analyze, no? Walang pinagkaiba kung anong gusto. Ay, ang problema nga ho, ito si Tatay Junel, may YouTube channel, nag-live. Doon, nabanggit niya na kahit sa Karabaho, sinabi rin, na ayaw na rin sana talaga niya, ayaw na daw niya. Yan ipatandem, kaya nga lang daw, ay namali siya, ay natandem na. Ang hinihingi ho ay respeto daw sana. Okay, teka, kasi ang akin dito, para ho kayong laging babago sa vlog, sa pagbablog, ay alam nyo naman na binablog. Okay. Samahan niya mga taong bobo. Aray. Bakit ko sinabing bobo? Ito ay nagsorry na. At tingnan mo naman ang kabubuhan. Aray. Kitang-kita mo na ang kabubuhan. Birada ng birada na gago. Hindi mo na niya inaalam yung mga totoong nangyayari. At sasabihin niya na wala siyang alam i-vlog. At ayaw naman daw niya na mabas yung anak niya. Ayun. Ay, anak daw niya yan. Putang ina ka. Aray ko, sorry po. Okay, pasensya na ho ha. At si Sir Birano talaga expression ho. Ayaw na niya mababas yung anak niya. Kahit naman po sino. Ayaw na talagang mababas. Pero, siguro para sa akin, iwas ho, Tatay Junel. Mangyari lamang po na kapag may mga ganito, ang dalawa kasi ang problema ni Tatay Junel Ang isang problema ho, na i-vlog daw si Krista nang hindi nila alam. So, humihingi ho ng respeto daw sana sa magulang. Ayan ho, makikita ninyo. Ano ho? Siyempre, respeto pa rin yung magulang sana. Respeto raw sa magulang ang gusto mangyari. Parang bago. Di ba common na yan? Pakaraniwan na ibablog-vlog. Alam nyo na din dapat ho yun. Sa tuwing ibablog, kailangan pa talaga ng consent nyo. Ay, alam nyo naman talent yan, ni Kalinga Prab. So, yung tiwala ho. Wala ho ba kayong tiwala kay Kalinga Prab? Na para kayong nag-aalala. Yan ang isang ang problema. Wala raw silang alam
na ini-vlog. Kahit daw si Tata, hindi daw alam ni Tata. Tapos pangalawang problema ay nababas daw ho si Krista. So, yung sinasabi ho ni Sir Berana, opinion niya yun. Na bakit, ito ha, oh. Bubo ka. Aray, sorry po. Sabi ko, kahit na nagsuri ka ng gunggong ka, Damage has been done. gusto ko ipamukha sa iyo na animal ka. Okay, sorry ho ha. Kahit na nag-sorry, hindi ho nagkikait ng bashing, ano ho. Ang kinukuha ko lang is yung mga, yung aking binabasihan. Kahit nag-sorry, si Tatay, Junel, damage has been done. Nandun na, na-reaction na ni Salcedo, ni Capeso. During live ni Tatay Junel, nababas si Kalinga Prab. Sabi ko nga, ang sinasabi ni Tatay Junel, humihingi siya ng respeto po respeto daw. Wala ba kayo tiwala kay Kalinga Prab? Na i-vlog man niya na hindi ipaalam sa inyo, kung tutuusin dapat, sige ikaw nang bahala, may tiwala ako sa inyo. Although, nasabi naman ho doon ni Tatay Junel na hindi naman mapapahamak or may tiwala naman kay Kalinga Prab. Pero, no need ho sana na kayo magsalita. Kasi, sabi ko nga, hindi ho kayo mababas ng mga reaktor, hindi kayo uusigin, pero yung iba, kagaya ho ni Sir Berana, so ito ay freelancer, solo reactor siya, wala siya kinabibilangan sa Kalingap. O kung ganito nga ho, ang opinion na hindi ho talaga papabor sa iyo, Tatay Junel, masasapol ka ho talaga. So kung yung respeto na sinasabi, ang respeto ho kasi, dapat nun nyo pa ho yan, na ibibigay kay Kalinga Prab ang tiwala. Nangihingi ho kayo ng respeto. Kayo ho, tanungin ko, may tiwala ba kay Kalinga Prab? O wala? Every time na ibablog, kailangan ipapaalam. Alam nyo naman na talagang binablog na yan before pa. So, bakit kailangan pang ipaalam? So, understood na yun. Alam nyo na yun. Alam nyo na ho sana yun. Hindi na kailangan ho na magpapaalam kasi alam niyo yung talent yan. At, sabi ko nga yung tiwala, binigyan nyo sana ho. Ibinigay nyo sana ho yung tiwala kay Kalinga Prab. Hindi ho natin kailangan sabihin ditong respeto ang kailangan. Respetuhin ang magulang. Medyo tsaka bakit ngayon lang ho kayo malma? Dati pa, before pa. Nung umiintra pa, nagsisimula pa lang, ang mic race na dapat si Mikoy ay kay yung maganda mukha, sino ngayon? Yung vlog ni Kuya Andy. Nalimutan ko na to. Yung maganda mukha. Yung maganda mukha, yung vlog ni Kuya Andy. Dalawa kasi sila, ang napili ay si Krista. Nalimutan ko ng pangalan nito, nalimutan ko na nawala. Si Eden. Ang gusto ng mga tao, si Mikoy ay kay Eden. Ayaw kay Krista, nababa si Krista. Bakit ho noon? Nag-uumpisa pa lang ang love team, hindi ho kayo umaangal. Na nababas ho doon, si Krista, ayaw ho ng mga tao kay Krista, hindi lahat. Ang gusto nila, si Eden para kay Mikoy. Bakit ho? Noong nag-uumpisa pa lang, hindi kayo nagsalita. Okay, tuloy mo na, ha? Mukha sa iyo na animal ka. Ay, sorry po. Ngayon ka, malasakitan sa kwan mo, sa anak mo. Ito yung sinasabi ko. Mag-iingat tayo kasi hindi lahat kasi iisa ang mindset. Si Sir Beran, talagang real talk siya. Pero may mga expression siya, mga bad words. Pero nang napanood ko talaga to umpisa, ito na siya. Pero nandun ako dun sa kanyang sinasabi mga opinion na bakit nga ngayon na lang nagmamalasakit. Samantalang hindi pa ho na isasalang ang Mike Race at si Krista at si Mikoy ay kay Eden sana. Subalit mas ang nagwagi ay si Krista as sila ay tandem ni Mikoy. So, Mike Race, nababas ho doon si Krista, Tatay Junel. Dapat, noon pa lang ho, hindi nyo na ho pinasalang sa tandem. Ngayon, nababas pa rin. Common ho kasi ang bashing. Hindi lang ho anak mo ang nakakaranas ng pambabas, maging kami din ho. Kung atakihin ho kami ng basher, sobra talaga. Sagad hanggang buto. Pero immune na. Sa part namin, immune na kami. Sa inyong part naman ho, ayaw nyo ng ganun. So, nagla-live kayo, initatakil nyo yun. Ano ho ang nangyari? Nalesan? Or lalo, nagkaroon ng bashing and may kanya-kanya pang mga opinion ang ibang reaktor na hindi pumapabor sa inyo. So, nakabuti ho ba? Or napasama yung inyong pagla-live? Mga bagay na hindi ho dapat agad-agad ila-live. Usap verbal is the key. Yun ho, lesson learned. Ang mga nangyari
hindi ura-urada, nandyan tayo, kayo, magulang, didepensa, titingnan ninyo ho ang paligid. Kung meron ho, nakukontra sa inyo. Nasa ngalan ho tayo ng social media, hindi ho lahat iisa takbo ng isip. Bago ho magdesisyon, magsalita, titingnan ho muna ninyo ang nasa paligid. Kasi baka ho may aalma. Okay, tuloy. Ayun pa. Sana hindi mo pinapasok yan sa social media noon pa. Kung ganyan lang pala ang stand mo. Yun. Pero ako hindi nag-create ng bashing. Opinion niya ho to. Sabi ko nga before pa ang may Chris, dapat si Mikoy ay kay Eden. So marami, ang ayaw kay Krista, hindi naman lahat. Pero bakit nga noon, Tatay Junel? Imposible hindi niyo ho alam to. Ito pagkakaroon ng YouTube channel ni Tatay Junel, no problem naman yun eh. Focus ho sana kayo, Tatay Junel, sa i-vlog yung mga update sa paggawa, pag-refer ng pabahay ng Kalingap. Huwag ho ninyong bahiran haluan ng isyung bashing. Bas niya, bas anak mo, or dito magkikreate ng issue, usapin, lalo pat sinabi niyo ho na ayaw ko na ipatandem ang anak ko. So kung anong sinabi ng anak nila Nanay Hansel na ayaw ko mababas yung anak ko, yun din ayaw mo mababas yung anak mo. Wala na, nabas na ho. At may mga reaktor ho ang Kalingap. Ipaubaya ho sa mga reaktor. Hindi ho kayo pipili susugod na susugod. Okay. Medyo, dito na, ayan, nagkaroon na ng konting, sa madaling salita sabihin natin na nagkaroon na ng konting bahid ito. Sa totoo lang ho. Ito na. Yan na yun, yun na nangyari. Kasi kung nakapanood nyo ho yung kay Kuya July, na yun nga, parang umalma nga si Kalingap Rap. Kasi nabas si Kalingap Rap during live ni Tatay Junel, nabas si Kalingap Rap to. Okay? Tuloy. Hindi ba sinayaan mo nga yan? Para maintindihan mong gunggong ka, ikaw, di ba? Kung gumawa ka na rin ng channel mong gunggong ka nga. Yun, doon ba saan yung live sa mga bawat upload video yung Tatay Junel? Wala ho ba ni isa man lang na nambabash? Pero sabi ko nga, ang basher, kakakibat na sa ating buhay. Kapag may basher ka, kapag sikat ka, may basher ka. Kasama ho yan sa pagsikat. Sa pagsikat ng iyong anak. Kasi hindi lahat purong papuri ang aanihin. Normal lahat nakaranas ng hindi pagsang-ayon sa madaling salita, Tatay Junel. Ano po? Kasi pinayaan mo na ba-vlog yung anak mo sa isa napakalaking channel, si Kalingap Rap. Tapos ngayon ayaw mo mababas. Sa pagsikat ng isang individual, kakakibat ho dyan ng bashing. Hindi mawawala. So ayaw mo na ipa-love team. Ipa-tandem. Ayaw mo na ipatandem. Okay, fine. Nasa sa iyo yun. Pero, no need na po natin ipahayag sa live mo, mas mainam malaman ho na hindi na pwedeng itandem, malaman sa iba or kay Kalingap Rap. Hindi ho sa inyo. Diba? Kasi ang iingatan ho natin dito ay mauwi sa negatibong mga komento ng iba. Diba? Kasi nagtutugma, ayaw din ng batalero ni Beyonce, magpa-love team. Ngayon, kayo ho, tatay ni Krista, ayaw naman din ipatandem. Tapos, nag-live ho kayo, wala kayong alam, sabi nyo, po respeto lang sana sa magulang. Ay, bakit ho? Wala ho ba kayong binigay na tiwala kay Kalingap Rap? Every time na yan ho ay iba-vlog, kailangan pa ng consent nyo, ng approval ninyo. Ikaw, di ba? Kung gumawa ka na rin ng channel mong gunggong kang tarantado kang tanga ka, hindi alam mo, na kapag ka nasa social media ka, nandoon yung posibilidad na mababas ka. Yung sinasabi ko, nandoon yung posibilidad na mababas ka kasi hindi lahat ay sasang-ayon sa atin. Lalo pat kayo, Tatay Junel, Kalingap kayo, tapos may mga anti-Kalingap, minsan nandyan posibilidad na mababas talaga. Common yan, kaakibat ho. Ang aking kinukuha lang ho dito sa part ng mga sinasabi ng Sir Beran is yung highlight topic natin. Yun nga yung nababas. Ang sinabi ni Tatay Junel, ayaw na niya ipatandem ang batalero, Beyonce ayaw rin pa-love team. So, maaari ho, mababas kayo. Ingat lang, magmula na sa ibang tao, wag lang ho sa inyo. Dahil mahirap po kapag sa inyo mismo ho nagmula, hindi ho namin alam, sabi ko nga sa vlog ko, hindi namin alam kung paano ho kayo i-depensa. Kung paano namin kayo ipagtatanggol. Kagaya nitong anak mo, pumasok dyan sa Kalingap, pumasok sa social media, natural may basing yan. Meron. Kahit ano pa,
Kahit ano Hindi maiiwasan yan. Yes, totoo yan. Bashing at may bashing. Hindi maiiwasan ang bashing. May basher dyan na tanga. Bubo. Yung basher, normal yan eh. Talagang kaakibat na ho yan eh. Kahit nga, ang ganda ng ginagawa mo, tumutulong ka lang, ibabas ka at ibabas ka, hindi ho maiiwasan. Yung mga nagbabas nga, mga bubo yan. Yun na nga, Sa totoo lang. sa dami ng mga toxic na basher. Ito ho, hindi ho, si Sir Birana, basher. Opinion niya yan. The way lang siya magsalita. May mga expression lang siya na, alam niyo yung mga bobo, mga tanga, mga ganun. Pero ako naman nasanay na rin. Pero hindi ho yan ang aking kinukuhang opinion. Pero yun nga, ang sinasabi ni Sir Birana, marami mga basher, mga bobo talaga yun, mga gago, mga ganun. Talagang marami nga mga ganyan basher. Dapat alam yan ni Tatay Junel. Ano bang ginagawa ng kalingap? Tumutulong. Kitang-kita na kung ano yung paglingap, totoong paglingap nitong kalingap. Totoo. Ang una at founder nga dito, ito si Kuya Bal. Totoo. Ganun din, ito si Kuya Rab. Salamat po. Kitang-kita. Salamat po at isa ho kayo na alam kong si Sir Birana ay napaka-real nito. Pero siya rin naman, kita naman niya yung kabutihan na gagawa ho ng kalingap. Ano ho? Kahit pa sabihin talagang si Sir Birana ikaw magsalita, sabihin natin may mga bad words, pero ako rin ay natutuwa kasi nandiyan nakikita rin niya ho yung galaw ng kalingap. Totoo naman talaga na may nagawang kabutihan ang kalingap. Hindi lang yan talaga na hindi lang talaga yan alam din ng iba ng mga anti-kalingap yan, hindi lang nila yan pinahalagahan. Okay? Ano yan? Pero na mayroon pa rin bashers na tanga. Yun ba? Mayroon pa rin mga bashing, binabas pa rin. Tatay Junel, ito ho, ano ho. Baka isipin ho ninyo na sa inyo galit, sa inyo lang, or, baka isipin nyo ho na galit sa inyo si Sir Birana, or ano pa man, yung kanya ho is expression lang, pero ipinaalam ho sa inyo, pinatitiig ho sa inyo, na may basher na tanga. Ang alam lang ay mambwisit. Ano ho? Tuloy. Kahit napakaganda na Yes. yung mga ginagawa nitong Kalingap. mag-amang kalingap na ito. Ngayon, nagko-concern-concernan ka sa anak mo na ayaw mong mabas yung anak mo na tanga ka, bubo ka, buisit ka. Ay. Ito, ayun, yun ang nagko-concern. Pero ang akin, alam ko marami rin talaga. Hindi nagustuhan. Although nandun sinabi naman ni Kalinga Prab na kaya hindi ipinaalam kay Tatay Junel kasi si Tatay Junel pala, ang ginagawa pala nito, kapag nagla-live, hindi niya mapigilan. Agad na pangungunahan niya si Kalinga Prab. Sinabi ho yan ni Tatay Junel sa Karaba. Tsaka dito ho, sa kanyang live. Teka. Tama, sinabi sa kanyang live na kaya raw, hindi ipinaalam nila Kalinga Prab sa kanya kasi nga, baka raw mauna-una na naman si Tatay Junel na mag-announce. Sinabi niya, sabi nga ng Tatay Junel, alam niyo naman ako, minsan hindi mapigilan na una-una. Sinasabi ko sa ganun, ay mayroong vlog. Kaya, yun nga ho, sabi ni Kali, yun din ho ang mali kay Tatay Junel, ano ho? Nagla-live kayo, nauna-una ka pang mag-update. Sinasabi mo na agad sa viewers. Hindi pa nga nakakapag-vlog, sinasabi mo na nag-anumpit siya may vlog. Ano? Kaya sabi ni Kalinga Prab, kaya hindi sinabi kasi baka i-announce na naman. Para-announce agad si Tatay Junel. Sinabi naman Tatay Junel yun. Yun nga daw, ganun nga daw na siya daw yung nauuna-una na mag-announce. Okay? Kung ako nga, ano bang ginagawa ko rito? Ganito. Ayan, Tingnan nyo, wala naman akong ginagawa rito, kundi murahin ko lang ang mga bubo at mga tanga nito, binabas pa rin ako. Ayun. So, kinuha ko lang ho doon na reaksyonan is yung mga sinabi, bakit ngayon na lang talaga nagko-concern si tatay ni Krista samantalang noon pa may mga bashing. Oo, totoo nga. Pero ganun pa man, ingat na lang, lesson learned sa tatay ni Krista, huwag ho kayo basta-basta lang magla-live at topic ho ganyan during live nababaso si Kalinga Prab. Baka magka-trigger ho. Magkalaot-laot, magsanga-sanga. Nandun naman na humingi na ng sorry. Okay, humingi na ng sorry. Pero sabi nga ni Sir Birana, nakakatakot. Pakisamahan. Kasi baka bandang huli. Ngayon, pumapalag. Ayon nga kay Salcedo, ay pumapalag na si Tatay Junel. Ano pa kaya? Ang sunod na mangyayari. Abangan nyo ko guys sa akin next video. May galab shoutout. So, ang aking masasabi lang sa Kalingap, siguro, ang aking masasabi, ipaubaya ko sa inyo. Ano ang inyo?
masasabi. Okay, hindi ako nagkikreate ng bastion dito. Sagutin ninyo, ano ho ang magandang gawin? O, ano masasabi ninyo? Ay, abangan nyo ako guys sa next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa walang sawa po. Walang sawa po na pagsama. At ang kabuang video po ay mapapanood kay Sir Birana Live TV. Suportahan po. Maraming salamat po.